Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga ka-review natin, nasampulan na. Nako, ito ang pinaka inaantay ng lahat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At eto na nga, simulan na po natin to. Gulat para trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang matapos umamin sa kanilang mga panduruga siyam na construction company na pagmamay-ari ng pamilyang Disgaya, tinanggalan lahat ng lisensya. Ito ang balitang kinumpirma ng Philippine Contractor Accreditation Board or PCAB sa pangunguna ni Dr. Dakay na talagang wala ng lisensya ang siyam na kumpanya na pagmamay-ari ng pamilyang Disgaya. Na una na di umano nagkaba ng milyones na pera mula sa mga government projects ayon sa DPWH. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas ka pa lalo sa lahat ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, mukhang hindi na ata lulubayan ng karma ang pamilyang Disgaya matapos maisiwalat sa publiko ang mga ebidensyang magpapatunay na magpakailang beses na dinaya ng mga public biddings ng DPWH ayon sa PCAB. Lumabag ang mga kumpanya sa patakaran na di umano'y sabayang nilako sa public biddings na iisa lamang may-ari. Dahilan ito para tuluyan ng bawiin ng Philippine Contractors Accreditation Board ang lisensya ng siyam na construction firm na pagmamay-ari ng natalong mayoral candidate na walang iba kundi si Sara Disgaya. Base sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee investigation kamakailan lamang, pagmamay-ari pa rin ni Sara Disgaya at Curly Disgaya ang siyam na kumpanya na tila kaman ng proyekto ng DPWH. Kabilang nga dito ang St. Gerald Construction and General Construction and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, St. Matthew General Construction and Development Corporation, at Alpha Omega G Construction and Development Corporation na kapwa tinanggalan ng lisensya ng Philippine Construction Accreditation Board or PCAB. Ayon pa sa official report nilabas ng Inquiry.net sa kanilang official website. From Inquiry.net, 9 Disgaya firms stripped of a license as contractors. Manila, Philippines, the Philippine Contractors Accreditation Board or PCAB has revoked the license of 9 companies owned or controlled by Sara Disgaya, who was concerned more than 30 billion pesos in government flood control contracts over the 3-year period. Meanwhile, the lawyer of Sara and her husband, Pacifico Curly Disgaya II, gave an assurance that the couple remain in the country and will not run away, pending the issuance of the Immigration Lookout Bulletin for individual involved and the allegedly anomalous infrastructure projects. Yan mga kababayan, putulin lang muna natin saglit ha. Gusto ko lang pong i-share ang balitang ito. Yan o. President Bongbong Marcos Jr. Or yung palasyo mga kababayan, nanawagan ng kaayusan. Aba ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Samantala, nanawagan naman ang Malacanang ng katahimikan at kaayusan sa gitna po ng kilos protesta kaugnay sa issue ng korupsyon sa flood control. Tiniyak naman ang Malacanang na naka-alerto ang mga ahensya at otoridad para mapanatili ang kaayusan. Kasabay niyan, nagbabala rin ang palasyo laban sa mga grupo ng rebelde na sinasamantala yung issue ng korupsyon. Si Creslin Catarong magbabalita. Sinabuyan ng putik at pininturahan ang salitang magnanakaw ang gate ng compound ng mga Disgaya sa Pasig City. Ito ang ginawa ng ilang grupo kasama ng ilang disaster survivors na lumusob sa construction firm na pagmamay-ari ng mga Disgaya sa naturang lungsod. Sa kabilang dako, binato naman ng mga radyesta ng bulok na gulay, pintura at basang damit ang mga pulis sa labas ng Department of Public Works and Highways sa lungsod ng Maynila. Ang Malacanang may tugon sa mga kaganapang ito. Hindi po na naisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Binigyang diin ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ang isinasagawang investigasyon ay para sa kapakanan ng publiko.
Nagbabala naman ang opisyal ng palasyo laban sa pagkalat ng maling impormasyon na maaaring magudyok ng galit ng publiko at magkasira sa kaayusan. Dagdag pa ni Castro, ang direktiba ng Pangulo na imbestigahan ang irregularidad ay upang ipabatid sa taong bayan ang tunay na nangyayari at tiyakin ang pananagutan. Na isang Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. Tiniyak din ng Malacanang na inatasan na ang mga kaukulang ahensya at puwersa ng batas na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. So yan mga kabayan, gusto po nilang i-convince yung taong bayan, mga karibin natin, na huwag magalit. Diba? Alam nyo, galit na galit po ang taong bayan at yan po ang yan po ang resulta, no, ng mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa, especially dito po sa flood control projects na ito. Gusto po nila kasing i-comfort, diba? Yung taong bayan, teka lang, nandito ang gobyerno. Tutulong kami sa inyo. Kung hindi pa nga magkakabukingan, hindi pa iimbestigahan mga kababayan, di ba? Anyway, mga karibin natin, i-ano ko na lang din, no? I-share ko na lang din. Ito. Si Claire Castro, mga kababayan, naging ano ba yun? Naging inspektor. Yan. In-inspect po yung, parang naging engineer na rin dito si Castro, nahawaan na ni PBBM. Ito po mga kababayan. Teka lang O yan po. Si Castro, mga karibin natin, nag-i-inspect. Ayan, no? Ini-inspect po ni Castro yung, yung Philippine Film Heritage Building na di umano ay na-scam rin ng mga ito ni Sara Diskaya. Nako po. Kung titingnan niyo si Castro, para talagang engineer, tingnan niyo tinuturo-turo pa kung saan ay nako. Castro, sabi po dito, in-inspeksyon ni PCOU si Claire Castro ang bagong Philippine Heritage Film Heritage Building na tinayo sa Intramuros, Maynila. Ang proyektong ito ng DPWH na nagkakahalaga ng 107.9 million ay alay sa nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sila talaga nag-alay pero sa gamit po ang kaban ng bayan, no? Hindi ba pwedeng inalay ng taong bayan? Talagang sa inyo talaga, di ba? Inalay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos para sa industriya ng pelikula. Napuna naman ng mga problema sa kalidad ng konstruksyon ng gusali. Nako po. Ayon kay Castro, ang proyekto ito ay hawak ng construction firm na pagmamayari ng mga diskaya. Pinaiimbestigahan na kung mayroong sabwatan sa DPWH ng DPWH at kontraktor nito. Nako. Sabwatan kaninong proyekto yan? Sabi po kasi sa balita, proyekto ito ni First Lady Lisa Araneta Marcos, di ba, sa balita? Pinagmalaki nga nila kasi na-scam sila . No? Akala ko ba matatalino kayo tapos nai-scam pa kayo, di ba? Mga attorney kayo, nai-scam pa kayo. Buti pa yung hindi attorney, hindi nai-scam ng mga diskaya. Sa bagay, wala, yung mga ordinaryong Pilipino, wala rin naman may papag-construct, di ba? Pero ito pong naging komento mga kababayan ng mga netizens. Engineering department naman, multitasking nga. Si Castro. Nasa engineering department na. Nako. Baka contractor yan. Change career, spokes turn into inspector. Nako po talaga. Comedy talaga itong si Auntie Claire. Nako. Ay wow, nagko-cooking show show off. Inspector Mills na pala si Auntie Claire. Yan Engineer ka ba, Auntie Claire, para mag-inspeksyon? Oo nga no? Yan yung sinasabi ko mukhang naging engineer na si Auntie Claire. PCAB's Board Resolution number 0705 approved on September 1 and made public on September 3 revoked the license of the following companies:
First, St. Gerald Construction General Contractor and Development Corporation. Second, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Third, St. Timothy Construction Corporation. Administrative Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation. Then Mateo General Contractor and Development Corporation. Great Pacific Builders and General Contractor Incorporation. And YPR General Contractor and Construction Supply Incorporation. Waymaker LPC and Elite General Contractor and Development Corporation. The resolution cited Sara Discaya's sworn testimony before the Senate Blue Ribbon Committee on September 1, where she admitted ownership and control of these construction companies that participated in bidding for government projects. It said this has the presence of collusion, employee schemes which stifled the suppress the outcome of the procurement activity in violation of licensing and procurement laws. Such admission establishes a scheme of joint or multiple bidding participation designed to influence the outcome of public bidding, manipulate results, and corner public projects, thereby undermining transparency, fairness, and competition in violation of the procurement laws and licensing requirements, and that's the resolution stated. Pero eto mga kababayan ang matindi, ha? Nalagay po natin sa thumbnail natin, nasampulan na. Pero paano nga ba masasampulan kung ito po ang balita mga kababayan? No? Galing po kay Sir Jason sa ito pong post mga kababayan. No? Alam naman po natin si Sir Jason sa maraming maraming koneksyon sa mainstream media. Ito po ang nakapost dito mga kababayan. Sabi niya, totoo ba ito? Nagtatanong rin siya May report sa mainstream media na ang pamilya Diskaya ay lumapag sa Hanoi, Vietnam. Kahapon dakong ika-4 at kalahati ng hapon. 4:30 po ng hapon mga kababayan. Totoo ba ito? Baka mamaya salita tayo ng salita, nasampulan na, wala na contempt na, di ba? O mapaparusahan na ang mga Diskaya. Ay ayun pala. Baka lang naman, hindi pa sure kasi nagtatanong rin si Sir Jason sa. Although sabi niya galing po sa SMSM, mainstream media mga kababayan. So ano ba? Nandun na ba sa Vietnam ang mga Diskaya? Nagtatanong lang po mga kababayan. Speak of cited Republic Act number 12009 or the Government Procurement Reform Act of 2024, which provides that the procurement must be competitive, transparent, and free from collusion, and explicitly prohibits the conflict of the interest and multiple participation in a single bidding process by entitles under common ownership or control. After thorough evaluation of the statement made by Ms. Disgaya, the PICA board concludes that the continued accreditation of this corporation is inimical to public interest, industry integrity, and government procurement transparency. It said, PICAB said that the recovery or revocation was effective immediately, and the companies involved will be removed from the PICAB registry of duly licensed contractors. It also endorsed the matter to the National Bureau of Investigation or NBI and the Department of Justice for further determination of criminal liability if warranted under the revised penal code and the procurement laws, end quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, tama yan, pero tiyak na kukuha na naman sila ng ibang kapamilya nila na sa kanilang kunwari ang kumpanya pero sila rin ang may-ari. Sa bansa natin, kanya-kanyang gawin yan dahil ang mga nakaw po sa gobyerno ay nababayaran, magpapalamig lang at mag-uumpisa uli. Freeze na po account, reimburse na lahat ng kinita sa flood control projects, mag-whistleblower, pampaga ng kasalanan, magturo ka na pero accountable ka pa rin. Panagutan mo yung mga naperwisyo nyo nung may nagkasakot, nasira ang bahay at ari-arian at mga na-late sa mga trabaho na araw ang bayad. Wala daw po sinabi ang mga kayamanan ng mga Diskaya kay Speaker Martin Zaldico. Natutuon lang sa Diskayang investigasyon paano mga congressman at kasangkot. Then mga kababayan, speaking of Zaldico, mga karibin natin, eto,
balikan po natin yung interview, no? Yung ambush interview kay Saldico na kung saan tinatanong siya sa akusasyon ni Vice President Sara Duterte na silang dalawa lang ni Speaker Martin ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Ito po mga kababayan. Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong dyan, isauli niya dapat yung pera. Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong dyan, isauli niya dapat yung pera. Ang tanong dyan, isauli niya na daw yung pera. Tanong ba yung isauli yung pera? Naging congressman pa ito. Hindi alam ang tanong, no? Ang tanong ngayon mga kababayan, ikaw naman, nakatuon kayo sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte kasi pala, etong mga pinaggagawa ninyo. Kaya yung inaakusan yung 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte, katiting lang sa kinakaharap nyong issue ngayon na bilyones at umaabot nga ng trilyon. Diba? Ngayon, si Saldico po yung nagsalita kanina, mga kababayan. Ito, ang sarap lang pakinggan kasi nabubuking sila. Ulitin nga natin to. Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong dyan, isauli niya dapat yung pera. Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kaya ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong dyan, isauli niya dapat yung pera. Naluloko ako sa tanong ni Saldico. Ang tanong dyan, isauli niya dapat yung pera. Ninakaw niya yung pera. Ngayon, ayaw niyang sumagot. Sabi niya, ayaw niyang sumagot eh. O ngayon, ikaw naman ang sumagot, Saldico. Bakit nagkasakit ka? Bakit nagkaroon ka ng heart failure? Bakit ka nagkaroon ng heart ailment? Base po sa balita mga kababayan. Biglang nagkasakit si Saldico. Bakit ngayon ikaw naman ang humarap? Ikaw naman ang sumagot at ikaw naman ang magsauli ng pera ng kabayan, di ba? Dapat sir, ibalik na nila ang kanilang nakamit na pera through DPWH. Ibalik din ang mga luxury cars kasi hindi naman basta-basta lang makakabili ng ganyan kamahal ng mga sasakyan. If ordinary construction business lang sila, karmahan lang nagigyod basta mga kinawat. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinion. Maraming salamat po.